Okay, we're live. So isang mapagpalang gabing pong muli sa ating lahat mga ka-Indi. At ngayon po, ayan, so meron po tayong magaganap ngayon na debate sa pagitan po ng ating dalawang kapatid na magbibigay po ng kanilang mga pahayag at ang kanilang mga pinananampalatayanan tungkol po dito sa topic na patutunayan na ang papacy ay ang siyang 666. So tama po ba? So tama po ba yung aking ano? So syempre, mute muna natin ha. Wait lang po. Okay, so sa pagpapatuloy po ng ating live ngayon. So pa-share po muna ng ating live ngayon at para po mas marami pang marating itong ating debate na to or sa pagitan ng ating dalawang kapatid na mag-uusap po ngayon at nawa isang maginoong usapan ang magaganap dito upang kapulutan po natin ng aral ang bawat kanilang sasabihin po dito. So, pa-share po nung ating live at pwede po kayo mag-comment at yan. So, naka-live din po tayo ngayon dito sa Russia TV. Ayan. So, magandang gabi sa ating kapatid na Brother Russia. So, bago po muna siguro tayo patuloy para sa ating debate na magaganap na ito ay pwede po siguro muna magpakilala yung ating dalawang kapatid na mag-uusap po ngayon. So bigyan po natin ng isang minuto para po sa kanilang pagpapakilala at ano nga ba po ang kanilang titindigan sa debateng ito. So, ayan. So, Brother Jolly nga ba to? And Brother Ruben. So, ang affirmative po, so wait po. Ang topic ay patutunayan po na ang papacy ang siyang 666. Ayan. So, at ang affirmative po natin dito ay si Brother Jolly Bacor at inenegate naman po ito ni Brother Ruben Nakilada. Nankilada. Ayan. So, isa pong STA at isa pong SDA RCC proxy ang ating kapatid na si Brother Ruben Nankilada. So again, pa-share po nung ating live. So magandang gabi po dyan sa atin sa comment section. So bigyan ko po ng tig-isang minuto yung ating kapatid na mag-uusap ngayon. So unahin na po natin siguro si Sis Yes Nad, po. Yes. lilipat muna ako ng pwesto. Oo nga, medyo nagpi-freeze ka po, Brother Lilipat, Ruben. lilipat muna ako ng pwesto at ano na naman yung signal dito. Oh yes, tama, Brother. Yan, yan. Sige po, Lipat lang Brad. ako sandali ha. Sige po, sige po. Okay? Wait lang. Sige po. Ayan. So, again, pa-share po nung ating live at abangan nyo po itong ating magaganap na debate na to. So, nawa po ay kapulutan natin ng bawat aral ang pag-uusap ng ating kapatid na dalawa po silang SDA. So, malalaman po natin mamaya kung ano nga ba yung kanilang katwiran, ano nga ba yung kanilang tinitindigan or titindigan sa pag-uusap na ito. So, nakikita ba yung aking ano? So habang hinihintay po natin si Brother Ruben, ayan. So sa isang Miyerkules po, I think uh, December 20, ayan. So December 20, Wednesday or 21 po yata, magkakaroon din po uli ng debate si Brother Ruben dito with Born Again. Ayan, so BAC naman po yung kanyang kalaban. So I think yung kanyang ang kanyang titindigan po dito ni Brother Ruben na ang aral ng Catholic, ayan, ang aral ng Katoliko ay
sa Diyos. So, yan. So, abangan nyo po yan sa isang Wednesday. At I think dapat no sa Russia TV din. Naka-live po yan. So, ako naman siguro yung papasok doon. At ayan, abangan nyo po ha. So, habang hinihintay po natin si Brother Ruben. At abangan nyo din po sa December 18, Sunday, ay Monday pala. Monday, ang pagdidebate ni Brother R.D. Sumaya ng Pentecostal at ni Brother Ali ng Islam. Ayan, so December 18 at 8 p.m. Abangan nyo po yan. And I think December 19 or 20 ay magkakaroon din po uli ng debate with isang RCC rin po at si Brother isang SDA po siya. Ayan. So hindi ko maalala yung kanyang pangalan. Na doon sa aking notes. So habang hinihintay pa po natin, so pa-share po nung ating live. Yan, pwede po kayo mag-comment at naway maging maayos ang pag-uusap po ng ating dalawang kapatid na ito. At syempre hindi naman po natin hahayaan na magkaroon ng ibang kulay ang pagdidebate na ito. Magiging maginoo po ang ating dalawang kapatid na ito. Yan. So, ayan. Terno ng damit ni Brad ang kortina. O ba? Ayan. Dito ako sa ano, sa open ito. Yan. O, okay na yan, Bro Ruben. Malapit sa Wi-Fi. Yan. Para mas malapit ka sa Wi-Fi. So, ready na po ba, Brother Jolly? Jolly ba siya? Jolly Bacor. So, nagkukortina pa yung ating kapatid. Bro Jolly, okay na yan. So, saan ba yung Doon sa ano kasi sa debate room ko, ano, malayo-layo sa Wi-Fi kaya mahina pag Okay, tama. So, ready na po ba tayo? Okay, ready na po tayo? ready na. Okay, siguro unahin natin sa isang minutong pagpapakilala at ano nga ba yung kanilang titindigan sa pag-uusap na ito or sa debate na ito. So, unahin po natin si Brother Jolly. Brother Jolly, naka-mute ka po. Naka-mute. Paki-unmute po. Yan. So, minute ko po kanina, no? Okay? Okay, yan. Ano, marinig Okay, na ba? wait. Nakikita po ba yung timer ko? Yung timer ko doon sa ano? Oo, nasa Okay. taas. Okay, yan. So, nakikita. So, Brother Jolly, ulayin na kita at isang minuto na pagpapakilala ano ang at ano ang iyong titindigan sa debate na ito. So, time start. Magandang gabi po sa lahat nating mga giliw na nanonood ngayon. Magandang gabi po sa lahat, lalo na po sa mga kapatid natin ng mga Christians all over the world, especially dito po sa Pilipinas, no? So, ngayong ano po, gabi, meron po kami tatalakayin patungkol po sa Mark of the Beast, which is the identification. Yun po yung ano namin sa gabing ito. So, sa hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Brother Jolly Bacor of the Seventh-day Adventist Church member po. So, yun lang po. Thank you very much. Okay, so maraming salamat sa iyo, Brother Jolly, sa iyong pagpapakilala sa iyong sarili at ano ang iyong titindigan sa debate ito. So dako na po tayo kay Brother Ruben. So kilala niyo na din po siya, pero magpapakilala pa din po siya and ano yung kanyang titindigan dito sa debate nito. So time start, Brother Ruben.
Okay, good evening sa inyong lahat, sa ating mga kaibigang Katoliko, sa ating mga kapatirang SDA. Ako po ay membro dito sa San Fernando SDA Church, San Fernando, Pampanga, dito po sa Central Luzon. At ang atin pong stand ay negative. Negative po ako ngayon. Ganun pa man, ito ay isang educational dialogue. At makinig kayong lahat, mga kapatid, mga kaibigan, dahil napakaganda ng topic na ito. At lalo na sa mga nag-aaral ng Biblia. Napakaganda po nito at kayo po ay makinig at manood na mainam. Nawa ang kaluwalhatian at ang karangalan ay sa Panginoong Hesus lamang. Maraming salamat po at magandang gabi. Okay, so maraming salamat sa iyo, Brother Ruben, ayan, and Brother Jolly. So, bago po natin simulan yung debate nito, syempre, yung magiging pamantayan or yung magiging rules po natin sa debate ito at babasahin po natin. So, si Brother Jolly, I think ito. So, Brother Jolly, ang aming pong ginagamit na debate rules dito ay galing po ito sa Brother Rasha at ito po ay same din na rules na ginagamit from Debaters Convention kung medyo aware ka po doon. Ano? So, simulan na po natin at di na natin patatagalin. So, babasahin na po natin yung magiging debate rules po natin sa gabi na ito. So, tayo po ay makinig. Ayan. So, sa ating debate rules, number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi ng moderator ng next question. At number 2, kung categorical ang question, kailangan po sumagot ng categorical bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. At kung hindi niya sasagutin, number 3 pala, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 seconds na papaliwanag, 10 seconds na ipapaliwanag at yan na yung pinakasagot sa tanong. So number 4, sagutin ang tanong sa naayon sa tanong. So number 5, sa first stand, doon lamang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali at kung itinatanggi niya ay automatic next question. At sa rebuttal, doon na lang pwedeng itanong ang lahat. So number 6, ang debater na makatatanggap ng 2 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. So number 7, bawat senaryo ng objection, 1 beses lamang po maaaring magpaliwanag. At 1 objection lang at hindi po ito susundan ng sunod-sunod na objection. No objection during final conclusion. So number 8, hindi po pinahihintulutan ang physical na atake at mga pagmumura na nakasanayan. Kasama na dito ang out of topic. So again, ako po pag nagbabasa kasi ng rules, binibigyan din ko po dito sa number 8 na bawal po dito sa debating ito na yung mga unnecessary words. So katulad po ng bobo ka, tanga, tarantado, yung mga ilang pagmumura po, yung mga hindi kinakailangan na salita para sa debating ito. At ang mga salita nito ay hindi po ito makakatulong. Tandaan po natin, ang mga ganitong salita ay hindi po makakatulong para sa pagpapaliwanag ng ating pinananampalatayanan. So dapat po ay maliwanag sa atin yan. So number 9, no challenge question. Mga tanong na kung mabasa ko o paano kung mabasa ko ay hindi po pinapayagan na maitanong. So wala po tayong mabasa ko challenge ay hindi po yan pinapayagan. So number 10, ito lamang po ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos po ng debating ito. Ayan. So sana po ay maliwanag sa atin yung ating debate rules. At again, yung ating pong time ay 10,
7, 10, 7, and the final conclusion is 5 minutes. So meaning, meron tayong unang tindigan na 10 minuto at meron tayong cross-exam na 7 minutes at same with the rebuttal round, 10 minutes and 7 minutes para sa cross-exam. So maliwanag po ba sa ating dalawang debaters ang ating debate rules? So, Brother Yes. Jolly? Yes po, yes po. Yes po. Yes. Salamat po. And Brother Ruben, okay po ba Yes. tayo? Maliwanag. Okay. So, dito Pwede po magtanong, sa... anong, yes po. Yes, bro. ma'am, pwede po magtanong, ma'am, anong Facebook page pa po ba ito na naka-live? Okay. Kasi In natin. defense of the truth. In defense of the In truth defense of the page. in At defense of the truth. naka-live din po tayo ngayon sa Russia TV. Ayan, yung ating isang live streamer. Si Russia TV, naka-live din po tayo I'm sure napakarami pong manunood doon sa Russia TV. So, naka-simulcast po tayo doon. So, again, sa atin pong oras, kanina po doon sa ating rules, ay meron po tayong nakalagay doon na ang pagsagot ay merong 20 seconds. Tama po ba? So, dun sa 20 seconds na yon, meron po akong ditong timer ng 20 seconds. So, kung pag narinig nyo na po yon, automatic next question po tayo at titigil po tayo. Ano po? Okay? So, during cross-exam po yon. So, again, sa ating mga manonood, pa-share po ng ating live at ang topic po ng ating debate ngayong gabi ay Mark of the Beast ay ang papacy. At ang affirmative po natin, syempre dito si Brother Jolly Bacor ng SDA at inenegate po ito ng ating kapatid na si Brother Ruben ng SDA din po with RCC Proxy. Ayan. So kung ready na po yung ating affirmative, so 10 minutes para sa kanyang unang tindigan. Brother Jolly, ready ka na po? Okay, ready na po. Okay, so 10 minutes, time start now. So magandang gabi po sa lahat nating mga giliw na nanonood ngayon, sa lahat po ng mga audience po ng In Defense of the Truth at saka sa mga nag-share na rin. So ganito, papaliwanag po lang po natin. So yung stand po natin this evening, no? Atin pong i-share for what is the mark of the beast, no? Ngayon, dito sa Revelation 13 verse 17 to 18, so babasahin ko lang in English kasi yung lahat ng Bible ko dito ay puro Bisaya, no? Ano babasahin natin? Yun siya. 17. There is wisdom, he that understanding, let him count the number of the beast, for it is a man's number, it is a number 666. So, in common term po, na common po na pagbabasa nito is ito po ay 666. So, sa kadalasan pong interpretation ng iba't ibang paniniwala. So, ngayon, the stand of a Seventh-day Adventist. So, ngayon, yung patunayan ko, ito po ay may kinalaman, no? May kinalaman po yung papasi tungkol po dito. So paano po natin malaman? Paano po natin may address sa kanila? Kasi ganito, in Daniel 7 verse 25, so may sinasabi dun sa Daniel 7 verse 25, hirap ito mga Bible na, walang Bible na Tagalog. Sa internet ko na lang kunin So sinasabi doon ay babaguhin nila yung ito babasahin mo na Daniel, hindi ko kasi na-prepare verse 25 Tagalog. Okay. Okay lang po ba medyo mag-analyze na. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Tatangkain niyang baguhin ang kautusan
at mga takdang kapanahunan, no? Sinabi dito, kanyang baguhin ang kautusan at ang mga takdang kapanahunan. Ang mga hinirang ng Diyos ay pailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. So ganito, this is a simultaneous po doon sa Revelation 13 verse 18, yung mark of the beast. So ngayon, ano po ba yung mark of the beast? In the stand of the Seventh-day Adventists, ito po ang counter of the doctrine of the truth sa Bible. Ngayon, ang kautusan ng Diyos, kung makikita natin sa 10 utos na mababasa natin sa Exodus 20 verse 1 hanggat sa yung 10 utos doon. Sa ikaapat na utos, yung sinasabi doon na remember the Sabbath day to keep it holy. Yun po yung tumpak po na pagkasabi na tatangkain niyang baguhin ang kautusan. So ngayon, paano po ba natin malaman na bago yun? So nakita natin in the present time, yung original, no? Yung original na araw ng pagsasamba ng mga unang naniniwala sa Diyos. Ang kanila pong pagsamba ay Sabat po or ikapitong araw. So pagdating po ng panahon, kasi may hula na ito ay babaguhin. So ito po ay nabago. Instead of Saturday yung pagsasamba ay naging Sunday na. Yun. At saka sila din yung nagbago nito ayon po sa history, no? Sila po yung nagbago at saka inamin din yon sa kanilang mga aklat na pinalitan yung araw ng ay binago. Nilagay nila doon sa ibang araw instead of Saturday. Kasi yung pagkasabi dito sa Revelation 13 verse 18. Babasahin ko na lang dito sa Bisaya kasi wala akong Tagalog. So ganito. 13 verse 17. Ay, sa Bisaya. Walay makapalit o makapamaligya gawas ni atong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo sa mga ngalan. Sa labtunon kini ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap kay ang numero simbolo man sa ngalan sa katao. So kung tingnan po natin yung simbolo po ng yung simbolo ng sisig, that is marka po ng tao, no? Tao po yung tinutukoy doon or anthropos yung tinutukoy po doon. So ngayon, ano ba yung numero na yan? So may mga pag-aaral po ng unang mga Seventh-day Adventists ng una na yung corona ng Santo Papa nakalagay po doon mayroong nakalagay na salita na Vicarius Filii. Yung Vicarius Filii po, ang ibig sabihin po yun ng computation niya by numerical computation, ito po ay nagtataglay ng numerong 666. Pero hindi ibig sabihin na kapag 666, that is a literal number. That is a literal number po na ilalagay sa ating itatak sa ating noo kasi kadalasan po sa mga narinig natin sa ibang siktas kanang pag-aaral, yung 666 po literal po na ilalagay sa ating noo o sa ating kanang kamay. So ngayon, ito po ay nagsisimbolo ng aral ng Diyos, no? So kung tingnan natin dito, yung Revelation 13 verse 17, it is a number which is nag-refer po sa isang yung stand ko po dito, ito po ay tumutukoy po sa papal system of Rome, which is ng Catholic.
So, yun po yung aking stand dito. So, yung 10 minutes po, medyo hindi kasi ako sanay sa Tagalog. So, ibibigay ko na lang yung 10 minutes, hindi ko na lang tatapusin. So, ibibigay ko na lang kay Bro Ruben yung yung 10 minutes. Kasi nanibago ako sa Tagalog eh. Oh, pasensya na po. Sige, okay ba? Okay ba yan? Bro Ruben, Okay, okay ba sa iyo? okay lang yan. Okay. Okay, time pause po tayo. So, wave na po ba yung, i-wave nyo na po ba, Brother Jolly? Meron pa pong 1 minute and 55 seconds. Okay na po, i-wave ko na. Okay. So wave na natin. At, okay, dyan po nagtatapos ang ating unang tindigan ng ating kapatid na si Brother Jolly Bacor at siya po yung ating affirmative. So dako na po tayo ngayon sa ating cross-exam ng ating negative side. So 7 minutes. Ready na po ba si Brother Ruben para sa kanyang cross-exam? Yes. Okay, 7 minutes. So, meron po ako ditong timer ng 20 seconds. Ayan. So, kapag po narinig nyo yung timer ko dito, ay automatic po tapos na yung 20 seconds. Then, next question po tayo. Ano? So, Brother Ruben, time start now. Tanong. Okay. Brother Jolly, Yes po. ang tanong, binanggit ba sa Revelation 13:18 kung anong lingwahe ang dapat gamitin para bilangin ang pangalan ng tao at ang 666? Anong lingwahe ang ginamit dyan? Ang Sagot. ginamit po dito is anthropo kasi ito, anthropos. This refers to the human being. Anthropos po. Greek. Greek anthropos. Ngayon, kung Okay, Greek, next question. kung Greek ang language na bibilangin, paano natin bibilangin sa Greek yung 666? Okay po. Paano po bibilangin na kasi sa Greek hindi po maano yung 666 sa translation po. That is a common translation po sa pag-release po ng mga Biblia ng mga translation, inilagyan na ng mga translator ng nilagyan na nila ng automatic number na 666. So sa Greek hindi po yan Okay, hindi po next yan. question. Next question. Ano yung pangalan ng tao na may katumbas na bilang ng 666? Anong pangalan yun? Anong pangalan ng tao ang katumbas ng 666? Yun bang tanong? Yes. Ano? Pag-ulit. Ano pang tanong? Okay. Sabi diyan sa Revelation 18, pangalan ng tao. Ang katumbas ng bilang ng kanyang pangalan, 666. Anong pangalan ng tao? Anong pangalan ng tao na yan? Sagot. Okay. Anong pangalan po ng tao? Wala pong specific po na pangalan yung inilagay. Sagot, Okay. wala pong specific na pangalan. Sunod na Okay. tanong. Next question. Yung vicarious filii, bakit ginamit ng mga unang mga scholar noon yung vicarious filii? Bakit ginamit? Sagot. Okay. Sagot, ginamit nila yung vicarious filii kasi yun yung salita na nakaukit sa korona ng Santo Papa po. Yun po yung nakalagay. Kaya ginamitan nila ng translation, Okay. Time is numerical up. translation Next question. upang lalabas yung Time is up. Next question. Yung sinasabi mong nakaukit doon sa corona, sino yung nakakita noon ng corona na yun na para sabihin na yung nakakita ng corona noon? Marami kasi nasa corona yan ng Santo Papa. Marami nakikita noon kasi nakaukit yan sa corona. Okay. Ngayon ba Next question. Ngayon ba yung corona ng Papa ay mayroon ding nakaukit na vicarious? Meron din ba?
ngayon? Vicarious Felidi. Sa ngayon po, ah merong nakalagay, meron pong wala. Hmm. Sigurado ka na mayroong nakalagay sa panahon ngayon? Sa Sagot. panahon ngayon. Sagot, hindi ko po masasagot sa ngayon, hindi ko po masasagot. Okay, next question. Kung wala ka nang makikitang corona na may tatak na Vicarious Felidi, ibig sabihin, hindi na yon. Paso na yon, kumbaga. Hindi na pwede yung Vicarious Felidi. Sagot. Hindi pa rin. Kasi nilagay nila yan through the authority of the Pope. So nilagay nila yan sa kanilang corona. So kung wala na, example, may lagay sila sa kanang ulo, hindi naka-okay. Pero hindi ibig sabihin kapag wala na, andyan pa rin. Okay, time is up. Next question. Yung Vicarious Felidi, Latin na salita. Sinabi ba dyan sa Revelation 13:18 na bibilangin sa salitang Latin yung 666? Sagot. Sagot, yun po yung kung sa Latin, bakit gamitan ng at sinabi ba doon na ganito yung sagot. Yung mga Bible scholar na nagtra-translate nun, yun yung kanilang pamaraan upang makuha nila yung Okay, number time na is up. ibinibigay. Time is up. Next question. Halimbawa, Tagalog yung Bible na babasahin ko. Sabi dito at yung bilang ay katumbas ng kanyang pangalan. Dapat Tagalog din yung pangalan ng tao na bibilangan ng 666. Tama ba o hindi? Hindi po. Sagot. Sagot, kasi yung translation po niya, kung katumbas Tagalog o hindi, kung yung pangalan ay Tagalog, dapat yung is Tagalog din. Sagot po, yun po yung kanilang pag-aaral. Okay, next question. Okay. Yun bang mga nag-aaral na yun na gumagamit ng Vicarious Felidi? Hanggang ngayon ba, yun pa rin ang pag-aaral ng mga makabagong scholar, Vicarious Felidi pa rin ba? Okay po, sagot po. Ito po yung stand ng church ngayon. Wala po tayong official stand regarding po sa Vicarious Felidi at saka neutral po ang simbahan natin yan. May dalawang view po dyan. May naniniwala through economical through numbers, yung sa Vicarious Felidi at yung isa, hindi naman. Wala pa tayong official stand Okay, regarding next question. Next question. Sunod na tanong, bakit 666 ang binanggit dyan sa Revelation 13:18? Bakit hindi na lang 777? Bakit 666? Okay, time is up. Time is up. So, medyo inabot. Ayan. So, ayan. So, dyan po nagtatapos yung ating cross-exam ng ating negative side sa ating affirmative side. So, dako na po tayo ngayon sa ating unang tindigan ng ating negative side na si Brother Ruben Nankilada. So, kung ready na po si Brother Ruben ng 10 minutes, okay, time start now. Okay, maraming salamat, Miss Moderator. Maraming salamat, Bro Jolly. Alam niyo mga kapatid, kung bakit nauwi sa ganitong debate ang paksa na yan. Nag-umpisa yan doon sa post nung isang kapatid. Ngayon, nung mapansin ko, sabi ko, mali yata. Dahil nababasa ko na walang stand ang SDA na ang mga kurunang yan na Vicarious Felidi na yun yung yan yung 666, walang stand na ganun. Kaya nag-counter ako, pinost ko, sabi ko, wag tayong atake kapag walang basihan. Alam niyo, nagkaroon ng mga diyan, mga comment daw.
nangyayari ay binabanatan ko daw yung tao. Hindi, yung ano lang, tutuwid lang natin, tatama lang natin kung ano yung totoo, kung anong tama. At isa pa, maraming marami tayong mga kasamahan na nagsasabi, maling aral daw yung dala ko. Eh ngayon, sino ngayon ang nagdadala ng maling aral? Kaya ako ako dapat ang ang affirmative, patutunayan ko na hindi ang papasi ang nagdadala o kinahuhulugan ng bilang ng 666. Yun sana. Pero ako yung naging negative dahil may naghamon. Tayo na may hindi umuurong sa hamon. Ganito yan mga kapatid. Sa Revelation 13:18, walang binanggit kung anong language ang gagamitin para magbigay ng kahulugan at wala ring binanggit na pangalan. Ang binabanggit yan, pangalan ng isang tao. Pagtitingnan natin sa Greek, ano yan? Anthropo. Being especially a human being. Meron pang ibang ano diyan, meron pang ibang kahulugan. Sabi dito, Hoyos to Anthropo, the son of man. Hebrew literal translation, bin Adam. Ibig sabihin, yan ay humanity o mga tao o mga anak ni Adan. Napansin ko itong ginamit na Hebrew literal translation. Meron tayong tinitingnan Hebrew book dito. Bin Adam ang ginamit. Lahi ni Adan. Alam nyo kung ating susuriin, kung meron kayong libro na tumutukoy dyan. Nung lalangin ang tao, ika-6 na araw. Hindi pa ibinibigay ang sabat, nilalang ang tao nung ika-6 na araw. At kung hindi binigay yung tatak ng Diyos, yung ika-7 araw, mananatili ang humanity na walang pagkilala sa kanilang manlalalang. Kaya't idinagdag ng Diyos yung 7, ika-7 araw ay nangilin ang Diyos. Kaya't yung humanity ay nagkaroon ng malapitang ugnayan sa kanilang Creator. Sila ngayon ay tinawag na ng mga anak ng Diyos. Sa panahon ngayon, ang humanity na hindi kikilala sa ika-7 araw ng Sabat, sila ay tatawaging rebelde at tataglayin nila ngayon ang tatak ng hayop na 666. Ang ibig sabihin, idinidiin na nagre-rebelde sila doon sa number 7 o ika-7 araw na ibinigay ng Diyos na Sabat. Po. Unti-unti po natin ito. Yung binabanggit dito na sa Revelation 13, nagsisimula yan sa sa 10 hanggang 18, yung hayop. Magsasagawa siya ng kababalaghan. Magpapababa siya ng apoy mula sa langit. Magpapagaling siya ng mga may sakit. Ayon kay Ellen G. White, yung antichrist na ito na binabanggit na isang tao sa Revelation 13:18, walang iba kundi si Satanas mismo. Si Satanas ay mag-aanyong tao. Bababa siya. Magsasagawa siya ng second coming bago ang second coming ni Kristo. Mag-aanyo siyang tao at magpapakilala siyang Diyos. Gagawa siya ng mga himala.
magpapababa siya ng apoy para makita ng mga tao na siya talaga ang Diyos. At ang taong ito ang magtataglay ng pangalan na bibilangan ng 666. Kaya nga sinabi dyan sa Revelation 13:18, Revelation 13 na dito'y mayroong hiwaga. Pag sinabing hiwaga, mystery, darating pa, mangyayari pa lang sa hinaharap. Bago magsikan kaming si Kristo, mauuna yung Antichrist. Pag sinabing Antichrist, tutuladin si Kristo, pero mandadaya. Sasabihin niya na ang linggo, yun na yung Sabat. Yun. Kung paanong si Kristo nangili ng Sabat, no, doon sa Lucas 4:16, itong Antikristo na ito, mangingilin siya ng linggo. At sasabihin niya, ito na yung tunay na Sabat. Sabi sa Revelation, maging ang mga hirang ay madadaya, mga kapatid. Kaya dapat mag-aral tayo mabuti. Tayo mga Kristiyano, bagaman magkakaiba ang ating mga sikta, mga relihiyon, tayo po ay mag-aral na mainam dahil talagang mangyayari ito sa huli, sa hinaharap. Sabi ni Ellen G. White dito sa Last Day Events, page ito, page 131. Bago magsikan kaming, gagayahin ni Satanas yung glory, yung kikidlat, ng ganyan. Lahat ng kanyang mga anghel, yung 1/3 ng mga anghel na kanyang nadala, talagang makikita yan na darating napakadami. Bababa sila dito sa lupa. Bababa. Yun ang warning ni Jesus Christ na magmatsyag kayo. Bababa si Satanas bilang Jesus Christ. Kasama ang kanyang napakaraming mga anghel. Billion yan. Marami yan mga kapatid. At ano pang sinasabi dito? Yung mga kamag-anak niyong namatay na, bubuhayin. Pero hindi yun ang tunay. Mga fallen angel ito na mag-aan yung mga kamag-anak nyo. Yung busis, ganun din. Yung kilos at maging yung mga ginawa nila noon, gagawin. Kaya't maraming madadaya dito. At sasabihin ng inyong mga kamag-anak na mga binuhay, kunwari, linggo na ang Sabat. Ayun. Doon mangyayari ang pagkadaya ngayon. Pati yung mga hirang madadaya. Yung mga hindi nag-aaral ng malalim ng Biblia, madadaya. Isipin mo si Jesus Christ, malumanay magsalita, may power siya, nagpapagaling. Yung kilos niya ganun din. Talagang kopyang-kopya. Yung himala na ginagawa ni Kristo nung gagawin din ng Antichrist na ito. At magtataglay siya ng pangalan. Kaya sabi dito, pangalan ng isang lalaki. Sa hinaharap pa yan. At sinusuportahan yan ng ating mayroon akong dito, Sabbath school lesson dito eh. Iwan ko doon sa debate room. Mamaya kukunin ko. Ito. Kung mayroon kayo nito, pinapaliwanag dyan. Kaya sabi dyan, kayong mga SDA, mag-ingat kayo sa pagkakalkula, sa Nakamute pagbibilang. pala ako. To, time is up. Oh, so, dyan po. Nagtatapos ang ating unang tindigan na ating kapatid na si Brother Ruben. Ayan. So, sa kanyang 10 minutes. So, dako na po tayo ngayon para sa ating question. Sa cross-exam po ng ating kapatid na si Brother Jolly. Ayan. So, kung ready na po si Brother Jolly para sa kanyang 7 minutes na cross-exam. Okay. Time start now. Tanong. Nakamute ka po. Post natin. Brother Jolly, nakamute ka po. Nakamute. So, ulitin natin. Unmute ka po. Unmute.
Okay, 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 okay. Yan. Okay, Sige na. so ulitin natin yung oras, ano? So, 7 minutes para sa yung cross-exam. Time start now. Tanong. So, kanina, sinasabi mo, sa discussion mo, Bro Ruben, na walang language po na ginagamit, specific language po na gagamitin for the computation po sa number of 666. Tama ba to o tama ba yun o mali? Yes. Categorical? Yes. Yes, tama. Next question. Next question. Okay. Kung tama, ay kanina, tinutulan mo, sinasabi mo kanina, o dapat Tagalog, Tagalog na rin yung Tagalog na rin yung dapat mamero na katumbas sa kanyang pangalan. So, okay ka pala na from Latin, okay pala sa iyo na from Greek, from Latin, yung pag-compute, ginagamitan natin ng Roman numbers. Sangayon ka ba nun o hindi? No, hindi ako sangayon dyan. No, hindi. Okay, bakit hindi ka sangayon? Dahil walang binanggit dyan sa Revelation 13:18 na Roman numerals ang gagamitin. Lalo na yung Latin na vicarious. Next. Okay, next question. Okay. So, sinabi mo kanina na yung Antichrist is paparating pa lang. 'Di ba? Paparating pa lang. At saka mangangaral ng linggo. Kailan ba ito? Nangyari na ba ito o di pa nangyari? Yung pangaral ng linggo. Sagot. Sagot. Yung Antichrist na binabanggit ni Ellen G. White na si Satanas mismo ay darating pa lang. Yung mga nangangaral ngayon na linggo ang ikapitong araw, hindi pa yan Antichrist. Kulang pa lang sa Okay, next question. tamang pag-aaral. Next question. Kung hindi Antichrist yung mga nangangaral kayo na ang linggo ay ang siyang Sabat, no? Ano po ang connection nila kay Satanas? Sagot. Wala silang connection kay Satanas. Mga nangangaral ng linggo, hindi pa lang nila alam ang tamang katotohanan, kaya't hindi natin sila mahatulan. Mga anak sila ng Diyos. So, okay. Next question. Next question. Ayon po sa Daniel 7 verse 25, ay babaguhin nila ang kautosan. So ngayon, sinasabi mo kanina, yung pagpapangili ng Sabat, binabago nila. Yung babaguhin nila ang kautosan, nabago na ba o wala pa? Sagot. Noong Dark Ages, binago nga ang kautosan ng mga nasa kapangyarihan ng Roma. Ngayon, sa panahon ngayon, nasa tao na kung susundin nila yon. Kaya hindi natin mahatulan yung mga tao ngayon na nangangaral na linggo ang Sabat dahil hindi pa lubos na naunawa ng kasalanan. Next question. So, ibig mo bang sabihin na yung mga nag-ngaral kayo ng linggo, hindi pa nila naunawaan, ang original po na pagpapangilin po ay Sabat, which is Saturday. So ngayon, klaro po sa kasaysayan na binago po by 321 AD, binago ni Constantine. Alam po yan ng kasaysayan, even po sa mga defenders nila. So ngayon, ang tanong po dyan, yung pagbago ba nila, may basbas ba ng kaaway or may basbas ng Diyos? Sagot. Sagot. May basbas ng prophecy. Kaya nga sinabing at babaguhin, prophecy yun. Ngayon, yung mga taong nagbago na yon noong Dark Ages ay wala na yon, mga patay na yon. Nitong yung mga ano nga ng Okay. SDA, yung mga... Next question. Next question. Okay. So, yung mga nagbago pala ng kautosan ay may basbas po ng propesya. Yun ba yung nagbigay ng propesya? Ang Diyos ba o si Satanas? Ang Diyos ang nagbigay ng prophecy. Pakibasa ang Daniel 7:25 at babaguhin niya. Ang Diyos ang nagsasalita dyan. Ang Diyos ang nagbigay ng prophecy.
Next Okay. question. Next question. Ang Diyos po ang bibigay ng propesiya na kanyang babaguhin. So, ibig sabihin, ito po ay may basbas ng Diyos pagdating po sa timeline. Tama po ba o mali? May basbas, tama, may basbas ang Diyos pagdating sa timeline ng mga prophecy. Okay. Yung pagbabago po ba ng araw ng pagsamba from Saturday to Sunday, yun po ba ay may basbas ng Diyos o may basbas ng kaaway? Sagot, ang kaaway na ang nagsagawa o nagsakatuparan ng maling pangingilin na yan na linggo. Subalit, hindi natin mahatulan yung mga nangingilin dahil maging ang mga leader natin noon, mga sandikeeper yon. Ang amatay silang sandikeeper, hindi ibig sabihin hindi sila ligtas, Okay, mga ligtas. next question. Okay. Next So, question. ibig po pa sabihin, yung mga nangingilin ngayon ng Sanlinggo, meron pong panahon o darating po ang araw na sila po ay tatawagin ng Panginoon sa tamang daan. Tama po ba o mali? Yes, tama yan. Kapag ka narating na, dumating na sa kanila ang liwanag tungkol sa Sabat, yun, Okay, ngayon. sila bibilangan. Ngayon, sinasabi mo, Okay, darating time sa post kanila tayo. ang Time post. liwanag. Time post. Moderator's time. So, Brother Jolly, meron pong, ayon po sa ating rules, okay lang po yan. So, ayon po sa ating rules, pag sumasagot po yung ating tinatanong, ay meron po siyang 20 seconds na pagsagot. So, kung naririnig niyo po yung ating timer rito, yun po yung 20 seconds. Okay? So, pakiulit po yung tanong. Pakiulit. 45 seconds na lang po ha. Pakiulit po yung tanong. Okay, ang tanong, yun yung sinasabi mo na yung mga taong sumasamba ng first day of the week, which is Sunday, darating ang panahon na sila po ay magkakaroon ng liwanag patungkol sa Sabat. Ngayon, kung magkaroon sila ng liwanag patungkol sa Sabat o Saturday, sa araw ng pagsimba, saan po sila aanib na denomination? Sagot? Sagot, ang banal na espiritu na ang mag-guide sa kanila kung saan sila anib. Ngayon, sabi ni Ellen G. White, maraming tao ang nangingili ng linggo na hindi pa nakakaalam ng tamang araw ng Sabat ay para na ring nangingili ng tunay. Okay, Hindi pa nila time's alam. up. Next question. Okay, next question. So, ibig po bang sabihin, itong sa Revelation 13, verse 18 po, ito po yung mga tao na sinasabi dito na hindi makabili, hindi makabenta, na walang tatak sa kanilang noo. Ito po ba yung mga tao sinasabi ng inosente? Tama po ba? Sagot, yung nasa Okay, Revelation. so time is up. Time is up. So, inabot po tayo. Okay, so dyan po nagtatapos yung ating cross-exam ng ating kapatid na si Brother Jolly sa ating negative side. So, shout out po tayo dyan. So, Brother Nas, si Dave Permasi, si Brother Prince, so si Jomel Valoria, and ayan, di ko na maano. So, shout out po tayo dyan. At dyan din po sa ating sa page ng ating kapatid na si Bro Racha. Diyan po sa Rasha TV. Ayan, shoutout po dyan sa lahat ng mga nanonood. So, dako na po tayo sa ating givean time or sa ating rebuttal round. So, kung ready na po yung ating Brother Jolly, so 10 minutes para sa iyong rebuttal. So, time start now. So, salamat po sa ating moderator. Pasensya na po, medyo kanina hindi ko namalayan yung cross. So, ganito. Itong Revelation 13 verse 18, so sinasabi ni Brad Ruben, ito po ay darating pa po. Ito po ay darating. This is coming po. Coming pa. Ito po daw ay this is a prophecy of Satan. Magkakatawang tao po. So in other view, so in this stand po dito sa question sa isa, there is no real change in Ellen G. White views on the papacy and Protestantism.
no? So, and their enforcement of the mark of the beast. In order to appreciate her later statement, it is helpful to notice her earlier one. So, kung tingnan mo, si Ellen G. White po, about dito sa papacy, no? Yun siya. The papacy this is past referred to 1,260 years of papal supremacy when she persecuted God's people. So, kung tingnan natin dito, no, sinasabi ni Bro Ruben kanina, na may paparating pa po in other sa ano po sa future. So sa last sa past po meron na pong nangyayari na mga persecution in God's people to counter the doctrines of God, no? Yung original, kung tingnan natin yung sinasabi earlier ni Bro Ruben about sa keeping of Sabbath in sa time nila ni Adan, no? Kung tingnan natin, in keeping the Sabbath at saka yung pag-rebuild din nila sa pag-rebuild din nila sa Diyos, no? Yung pag-rebuild din nila sa Diyos. Instead of keeping the Sabbath, ginawa nilang Sunday, no? Binago nila into Sunday. So sabi ni Bro Ruben dito, ang mga taong ito, they are all innocent. No, mga innocent pa ang lahat ng ito. Dahil daw ay hindi pa nila alam ang katotohanan. So, tanong dyan kapatid, kung hindi pa nila alam ang katotohanan, bakit sila nagrebelde? No? How they come that they are innocent of their faith, but they know how to revolt, no? Paano po nila kina-counter yung katotohanan kung hindi nila alam, no? Kung hindi nila alam. Kasi yung number 7 po sa ikapitong araw, sa papangilin po ng ikapitong araw, ito po yung kina-counter dito no? Ito po yung kina-counter. So yung mga tao na yan, yung sinasabi ni Bro Ruben, that is the second stand po namin. Second stand po in other words sa future na darating pa po, no? So dito sa marka dito sa mark of the beast, no? Sa mark of the beast, no? Identification po to counter the doctrines of God, no? Wala nang iba. Pinapangili nila na ang araw po ng kapahingahan, ito po ay araw ng Sunday or linggo, no? Instead of keeping the Sabbath or the 7th day of the week, which is Saturday, so but they're keeping Sunday as first day of the week as the day of worship. Yun yung kanilang pinagsisigawan ngayon na yun po ang totoong araw ng kapahingahan. Hindi po yung kapahingahan na ibinigay ng Diyos sa kanyang kawan, which is the 7th day of the week. Yun po ang unang ipinapangilin ng mga Israelites, the first people of God, kung tingnan natin. So ngayon, pagdating po ng beast na to, kung tingnan mo, binago niya, kinounter niya yung kautusan ng Diyos. Instead of keeping the Saturday, ginawa niyang Sunday. So ngayon, ang nangyari, pumirma si Constantine ng Edict of Milan. Sa history. Ayun, patay yung mga Christian doon. In early Christian, pinagpapatay. Tingnan mo. May influence sila doon. Yung papacy is may influence po sa pag-persecute ng mga Christians in medieval period. Kaya kasi sa Dark Ages, tinatawag na Dark Ages, wala na po yung katotohanan. Binago na po. So mabasa natin, even sila, inamin nila, ibinago talaga. Di ba? So, ganito, the papacy this is past refers to the 1,260 years of papal supremacy when she persecuted God's people. So in 1,260 years na supremacy ng papacy,
kung tingnan mo, no? Kung tingnan mo, ano ba yung dala nilang doktrina? Ang dala nilang doktrina is Sunday is the official day of worship, no? Kung tingnan ninyo yung kanilang aklat, may aklat silang ginagawa, no? May aklat silang ginagawa. Yung 10 utos ng Diyos sa kanilang aklat na ginagawa, binago nila yung kautosan doon. Yung ika-4 na utos, ipinalitan nila. Hindi nila nilagay doon yung complete paragraph na nakasulat doon sa Exodus 20 verse 8. Kung tingnan ninyo sa kanilang 10 utos, binago talaga, no? So I hope sa mga tingnan nyo yung kautosan ng Diyos, yung kautosan ng Diyos at kautosan ng galing sa papasi. O galing sa papasi. Tingnan ninyo yung sa 10 utos, binago talaga. Nakapunta ako doon sa Cagayan, sa Divine Mercy. Sa harap doon, merong malaking tapyas na bato. Dalawa. Nakaukit doon ng 10 utos. Pero hindi na yun ang utos na siyang utos ng Panginoon. Kaya dito, sa Revelation 13 verse 17 to 18, sinabi dito, hindi ka makabili, hindi ka rin makabinta. No? Sabi dito, na tungod ini wala bisig kinsa nga makapamalit o makapamalig gawas kun anaa kaniya ang maong marka nga mao ang ngalan sa mapintas nga mananap o ang numero sa iyang ngalan. No, kung tanaw nimo, if you will not receive the mark of the beast, no? So, yan po. Kung tingnan nyo, kinounter po nila ang katotohanan ng Diyos. Sinabi ng Matthew 5 verse 17, walang babahuguhin isa ni tuldok. Wala talagang babaguhin diyan. Kaya binago eh. No, may 10 utos pa rin. Andun pa rin yung 10 utos pero binago yung ika-4. Nawawala yung katotohanan. Kaya mga kapatid, bigilo namin tagapanood, no? So kung tingnan natin, that is the counter. That is the counter of Satan. So sinabi kanina ni Bro Ruben na yung mga inosente o yung may maraming mga tao na inosente. Totoo 'yan. Maraming mga Katolik kasi si Ellen G. White sinasabi na maraming mga mga Sunday keepers nga they are all innocents but they are doing by the light which is given by the Lord. So binigay ng Panginoon sa kanila. No, doon sila sumusunod. Marami talaga. Ngayon, yung iba, yung mga defenders, no, yung mga defenders noon, hindi naman ako naniwala na wala silang inosente sila. Alam nila yung katotohanan. No, alam nila yung katotohanan. 'Di ba? So, mayroong kinalaman po yung papal powers. No, may kinalaman yung papal powers sa marka na ibinibigay ng Diyos sa taong sa kanya, yung ka-counter sa kanyang doktrina, no? Sa man of sin, kung tingnan natin mga kapatid. So yan po, hayo po nga malinaw, naliwanagan po kayo sa explanation ko po dito. So, mamaya po, itatanong po yan, Libro Ruben, kung bakit daw yung papasi, yun yung pinagbibihan ko na may kinalaman doon sa counter po ng doktrina. Kasi yung yung hindi po yan literal hindi po yan literal na 666 na itatatao sa ating agtang. Kundi yan po ay yung alaman. Yung paglagay po sa noo, that is yung alaman mo. Okay, so time is up. Okay, so time is up. Yan. Diyan po nagtatapos yung rebuttal side ng ating kapatid na si Brother Jolly. So kung ready na po yung ating kapatid na si Brother Ruben para sa kanyang cross-exam, 7 minutes. Okay, so time start now. Tanong. Okay, time post tayo. Cancel natin. Brother Ruben, naka-ano ka po? Naka-mute. Yan. Okay, nulit ko na lang po yung oras. Okay, so 7 minutes, time start now. Tanong. Brother Jolly.
kailan masasabi Yes po, Brother Win. na ang Sunday keeping o pangingilin ng linggo ay tatak ng hayop? Kailan masasabi, noon o ngayon? Sagot. Nako, humingi ng signal. Humingi na yung signal ko, malakas yung ulan. Pause tayo. Time pause. I-pause Okay. po kasi humingi na yung signal ko. Lumakas yung ulan. Ano ba, marinig ba yung ulan dyan? Madam? Hindi naman po. Hindi naman masyado. Hello. Hindi Okay. naman. Okay. Okay. So, okay. Sagot. Sige, tanong. Okay. Ulitin natin. So, brother, I think tama, hindi nga niya siguro na nag-freeze siya kanina. So, brother Ruben, bago ko ipagpatuloy yung i-resume yung iyong oras. So, pakiulit po muna yung question. Okay. I think nag-ano siya. Okay, tanong. Kailan natatak ng hayop ang Sunday worship? Noon o ngayon? Sagot. Okay. Ang sagot po, pwede noon, pwede po ngayon. Oh. Okay. Thank you. Next question. Yun bang mga nangilin ng linggo noon, natatakan ba sila ng hayop? Yes or no? Sagot. Sagot po, natatakan po. Okay, thank you. Yung mga natatakan ng hayop na nangilin ng linggo, sabi mo, natatakan ng hayop, ligtas pa rin ba? Yes or no? Yes po, ligtas pa rin po sila kung sila po ay open yung kanilang pag-iisip at saka tatanggapin nila po yung Holy Spirit na magbibigay at magdidikta sila sa katotohanan patungkol po sa Sabat. Open pa po kanila ang kaligtasan. Yes po. Okay, next question. Yeah. Dahil sabi mo open pa ang kaligtasan, di okay lang na mangilin ng linggo ngayon dahil open pa ang kaligtasan. Yes or no? Nasa inyo po ang choice kung sino po ang inyong pipiliin. Kung ang Diyos ba or si Satanas ba? Yung hindi ba kanyang doktrina? Yung doktrina ng Diyos, Sabat, kanyang doktrina ng kaaway niya, hindi Sabat. So nasa inyo pa po yung freedom kung sino po yung susundin nyo na master mo. O Diyos ba or si Satanas? Next o nasa question. sa inyo pa rin. O Next kung question. susunod ka, kung magsamba ka sa Diyos sa araw ng linggo o sa Sunday, Next you will question. keep Sunday as your Next. official devotion. Okay, time po. Next question. Okay, sunod na tanong. Yung mga taga-bundok na hindi nila alam na Sabado pala yung Sabat at ang nasa isip nila yung Sunday yun ang Sabat, ligtas pa rin ba o hindi? Sagot. Hello? Okay, Hello. time pause tayo, time pause. Okay, saglit. 4 minutes and 58 seconds. Brother Jolly. Okay, naririnig Hello, ba? Hello, ma'am. Hello. Okay. Nakuha mo ba yung tanong? Nakuha mo yung tanong? Hindi ko nakuha yung tanong, ma'am, kasi Oo nga. Yes, totoo yan. Nag-freeze yung kanyang Okay, wala yung signal ko. Sige, ma'am. Sige. Okay, okay na. Naririnig mo ba kami? Okay, Naririnig. narinig niyo Okay, po na. brother Ruben, pakiulit po yung pakiulit yung question. Okay. Tanong, yung mga nasa liblib na lugar na hindi nakakaalam na yung kanilang Sunday worship ay mali pala. Pero yun ang nasa isip nila na nagsasamba sila. Maliligtas ba sila o hindi? Sagot? Okay. Depende yan sa natanggap nila na liwanag sa kanilang kaisipan. Okay. Ang dumating sa kanila ay ang pag-aaral ay linggo yung araw ng pagsamba. Depende na po ang Diyos na humatol doon kasi yun yung narating sa kanilang kaalaman. So, ang Diyos na po ang bahala doon.
Pero kung alam mo, ang araw na pagsamba between Sabbath and Sunday, alam mo, tapos Okay, hindi mo next pa rin question. sinunod yung utos ng Diyos, may Next kalalagyan ka. question. Next question. Okay. Thank you, thank you. Kanina sabi mo yung Sige, sunod. okay. Yung yung nasabi mo kanina na yung mga nangingili ng linggo ay natatakan ng hayop. Paano mo masasabi na natatakan sila ng hayop? Paano? Yung mga nangingili ng linggo, paano mo masasabi na natatakan sila ng hayop? Hindi ko na. Okay. Okay. Time pause tayo. Ulit. Okay. Medyo humina ka lang sigaw. Pakiulit, Brother Ruben. Pakiulit. Okay. Teka muna. Hindi po talaga. Okay na ba yung audio? Naririnig mo na kami, Brother yan, Jolly? ma'am. Klaro kita, ma'am. Okay, Klaro. sige. Ano mo? Okay, tanong, Brother Ruben. Okay, tanong. Yan, ma'am. Yan, ma'am. Okay, yan. Sige. Sabi mo ang Sunday keeping o Sunday worship ay tatak ng hayop. Sige po. Kailan natatakan mga nangingili ng linggo? Okay, time pause tayo. Bro, hindi ko marinig yung boses mo, bro. Medyo yung nga niya, yung signal niya, Brother Ruben. So time pause po tayo, 3 minutes and 39 seconds. So pinagpatuloy ko po kanina at medyo na hindi ko na i-resume. So Brother Jolly, okay? Oo. Paano nga yung signal niya? Pero matyatsyaga natin yan. Okay na ba? Naririnig mo na ba kami, Brother Jolly? Sis, i-wave ko na lang yung Yan. Okay, sige. Okay na po ba? So, naka-freeze pa rin yung kanyang Yan. Sige. Brother Ruben, siguro try natin isa pang question. Okay. Naririnig daw. Okay, tanong. Question. Okay, tanong. Sa panahon ngayon, pag nangili ng linggo, matatawag na ba na tatak ng hayop o hindi pa? Hindi pa. Kasi yung Sunday, that is the sign of a religious apostasy. It's not that it is a mark of the beast, but that is a sign of religious apostasy. Yan po yung that is a sign of yung pagre-revolt po nila. No, that is a sign of religion, not yet the mark of the beast, no? Kasi kapag namarkahan ka na talaga ng namarkahan ka talaga ng beast, yung mapintas time is na. up. Next question. Ngayon, sabi mo, yung Sunday worship, Sunday keeping ay hindi pa tatak ng hayop. Ibig sabihin, lahat ng mga nangingili ng linggo ngayon, ligtas pa rin. Yes po, meron pa po silang kaligtasan dahil nakikita naman po natin ay maraming mga Sunday keeper ang naging Sabbath keeper. So open pa po sa kanila yung kaligtasan. Kasi yung religious yung Sunday keeping po, isa po yan sa sign of apostasy, yung pagkawala po ng katotohanan, no? So kasi kapag namarkahan ka ng okay, next question. Namarkahan ka ng beast. Next question. Yung sinasabi mo ngayon na pag namarkahan ng hayop, kailan mangyayari yan? Pag namarkahan ng beast? Okay. Mangyayari yan po sa pagdating po ng wakas ng pag-close po yung kaligtasan. Close na po yung kaligtasan, kapag namarkahan ka na po, marireceive mo na po yung ng Panginoon, yung isa na yung saved in last days, yung ma-receive po yan, ma-receive na po muna po. So ganito, okay, next question. Next question. Yung nangyari noon sa history na Sunday worship pangkalahatan, mangyayari ba uli ngayong sa hinaharap? Yes or no? Yes po. Ayun po sa pag-implement po ng Sunday law. No? Mangyayari po yan sa hinaharap. Yung nangyayari dati,
na implementation of Sunday law noong Dark Ages. Implementation, mangyayari po yan sa hinaharap na mismo na po ayon sa si Satanas na po yung Next magdadala nun. question. Next question. Okay. Kapag isinabatas na yung Sunday worship sa pilitan, yan na ba yung binabanggit sa Revelation 13:17 na bawal bumili at magtinda pag walang tatak? Sagot? Yes, yan po. Kapag na-implement na po yan, Sunday law na yan, pag naisabatas na po yan sa buong mundo, ay lahat po ng Sabbath keeper ay talagang, according to Ellen G. White, mababasa natin sa The Death of Moses, sa The Great Controversy, The Prophets and Kings. Dan mababasa Next natin. question. Next question. Kapag bawal nang bumili at magtinda yung walang tatak ng hayop. Okay, so time is up. So, okay, inabot po tayo. Okay, so dyan po nagtatapos yung ating cross-exam ng ating negative side sa ating affirmative side. So, dako na po tayo sa rebuttal ni Brother Ruben. So, kung ready na po ang ating kapatid na Ruben, so 10 minutes para sa yung rebuttal round. So, okay, wait lang po ha. Okay, so Brother Ruben, 10 minutes. Time start now. Okay. Kanina naubusan tayo ng oras. Itutuloy natin. Sabi dito, ito prophecy ito eh. Sabi dito, sa last day events, ang kahuli-hulihang malaking pandaraya ay malapit ng mabuksan sa harap natin. Gagawin ng Antikristo ang kanyang mga gawang kababalaghan sa gitna ng ating mga paningin. Ang huwad ay magiging katulad ng tunay na anupat hindi mangyayaring makilala ang pagkakaiba ng dalawa malibang suriin sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan. Sa mga patuto nito'y nararapat subuking ang bawat pahayag at bawat kababalaghan. Ibig sabihin, mga kapatid, sa huli ay magkakaroon talaga ng subukan. Magkakaroon ng pagpipili ang tao at mahirap kilalanin kung alin yung tunay, lalo na pagdating sa araw ng pagsamba, mga kapatid. Talagang parehong-pareho eh. Pagdating ng Antikristo, papasok siya sa sinaguga, mangingilin siya araw ng linggo at sasabihin niya, ito yung binanal ng Diyos. Doon matutupad ang sinasabi ni Pablo sa 2 Thessalonica na dudungisan ng Antikristo ang templo. Si Satanas mismo yung Antikristo, mga kapatid. Yun ang dapat nating maunawaan sa malalim na pag-aaral. Yung mga Antikristo na naglalabasan ngayon, mga nagpapakilalang Kristo, mga ano pa lang yan, mga anak yan. Talagang yung tunay, mangyayari pa lang sa hinaharap. Kaya itong topic natin na sinasabi na yung papacy, yung magdadala ng 666 ay may warning sa atin dyan na dapat ang mga Seventh-day Adventist ay maingat sa pag-aaral na yan, sa pagkakalkula na yan. Anong sabi ni Ellen G. White? Ang mga Adventist hindi dapat umaatake sa mga taong yan dahil sila din ay pinagkamatayan ni Kristo. Kaya nga sinasaway ko yung mga atake sa Roman Catholic Church eh. Hindi dapat yun. Kung atakihin kayo ng mga ngaral, hayaan nyo lang, magdepensa. Kung ano yung katotohanan, yun ang ipahayag natin. Pero kung tayong mga atake, bawal yun. Bawal kay Ellen G. White yun. Kaya nga sa ating pagtatanong kanina, yun bang mga nangingilin ng linggo ngayon? May kaligtasan ba o wala? Sagot ng ating affirmative, meron. Di, huwag nyo atakihin. Anong sabi ng Biblia?
Revelation 18 verse 1 to 5. Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Mga Sunday keeper yan, ha. Tinawag ng Diyos na bayan ko. Huwag niyo sasabihin na hindi sila bayan. Tinatawag ng Diyos na kinikilala silang bayan ng Diyos. Bakit pinalalabas sila? Dahil mauulit yung pangyayari noon. Magsasanib yung mga kapangyarihan ng simbahan at ng estado. Magsasama-sama lahat ng protestante at magkakaisa at magdedeklara na ito yung araw ng Sabat, yung Sunday, first day of the week. At may sasabatas yan. Yun. Tapos, magkakaroon ngayon ng batas na bawal magtinda, bawal bumili. Isipin mo kung wala kang tatak, paano ka magkakaroon ng kuryente? Di ka pwede magbayad sa Meralco pag wala kang tatak. Di ka pwedeng masuplayan ng tubig pag wala kang tatak. Di ka pwedeng bumili ng pagkain sa store, sa palengke, kung wala kang tatak. Kaya itong Revelation 13, mga kapatid, aralin nating mabuti. Kaya't sa panahon ngayon, maaga pa para manghusga. Hindi pa panahon para sabihing si Pope Francis yun ang 666. Mali yun. Naniniwala si Pope Francis sa mga sulat ni Ellen G. White eh. Yung kuya niya, Adventist. Marami siyang hawak na mga spirit of prophecy si Pope Francis. Papanood nyo sa YouTube. Paki-search nyo. Naniniwala siya sa mga sinulat ni Ellen G. White. Kaya tama itong sinasabi ni Ellen G. White na pagdating ng sa huli, yung talagang Antichrist, gagayahin si Kristo. Doon tayo magbibilang ngayon ng 666. Ngayon, hindi pa. Hindi pa panahon para humatol. Dahil ang mga taong ito ay pinagkamatayan ni Kristo. Ngayon, kung ang tunay na araw ng pagsamba o Sabat ay alam natin, pangaral natin, abot sa makakaya nung makakarinig. Kaya patuloy pa rin ang pag-aaral eh. Hindi pa naman nagkakaroon ng kagutom. Pero darating ang panahon magkakaroon ng kagutom sa salita ng Diyos. Kaya ngayon pala mag-aaral na tayo, mga kapatid. Kaya yung pong tinitindigan ko na mali na sabihing yung sa panahon ngayon yung atake tayo, mali na sabihing yung papa na yan, yung 666. Yun ang nilalabanan ko. Hindi dapat yun. Huwag tayo mga atake ng mga atake. Dahil binalaan na tayo ng ating pamunuan na walang concrete na ebidensya na yung vicarious filii, yun ang 666. Una, Latin yun. Walang sinasabi sa Revelation 13:18 na dapat Latin. Wala. Kung English ang binasa mo, dapat English. Kung mag-second coming si Satanas at dumating sa Amerika, natural English na pangalang gagamitin niya. Doon tayo mag-uumpisa ngayon magkwenta. Kaya nga sabi dito may karunungan. Ito'y hiwaga, mystery. Pag sinabing mystery, hiwaga, mangyayari pa lang. Ngayon kung mayroon na tayong kaalaman tungkol dyan, ito na yung binabanggit ng prophecy. Mangyari na. Yung si Satanas na nag-anyong tao, mayroon siyang dinalang pangalan. Doon nating kikwintahin yan. Pero ang wag nating kakalimutan mga kapatid, isa lang ang purpose ni Satanas sa kanyang pagdating dito sa lupa. Idedeklara niya na ang Sunday worship ay banal. Kukontrahin niya yung sinabi ni Kristo. Yan mga kapatid. Kukontrahin niya. Kaya nga anti-Kristo eh. Kontra kay Kristo. Si Jesus Christ hindi lalapag sa lupa sa second coming. Si Satanas lalapag sa lupa. Kakausapin ka ng mukhaan. Anak, linggo na ang pangilin. Kapag ka tinanggap mo yung salita na yan ni Satanas, doon magkakaroon ng tatak sa isip. Isa sa isip mo maniniwala ka eh. Kapag ka nangilin ka sa araw na yon, isasagawa mo, may tatak ka na sa kamay. Yun ang sinasabi sa Revelation 13:17 na
Ang sino mang walang tatak sa kanyang kanang kamay at sa noo, hindi pwede bumili. Pag sinabing may tatak sa kamay, isasagawa mo mangingilin ka. Pag sinabing may tatak sa noo, sa ulo, ibig sabihin, yun ang paniniwalaan mo, na yun ang banal, yung Sunday worship. Ngayon mga kapatid ay malaya pa ngayon. Malaya tayo na nakakapagkinig ng mga salita. Kaya huwag na natin pagmatigasin ang ating puso. Ang ikapitong araw, ang tatak ng Diyos. Yung tao nilalang sa ika-anim na araw, yung humanity, kung hindi sila maniniwala doon sa ikapitong araw na itinatag ng Diyos, ang humanity ito ay magiging rebelde. Sila ngayon ang tatawaging mga rebelde na magpapatatak ng 666. Pag sinabing 666, nagdidiin ito. Halimbawa, sa Diyos. Anong sabi sa Isaiah 6 verse 2 hanggang 5? Banal, banal, banal. 3 beses na binanggit. Ang 666 ay kontra doon sa banal. Kaya nga inulit 666. Ibig sabihin, kinukontra yung kabanalan ng Sabat. Ang debating ito ay Okay, so time is up. Okay. thank you. Okay, so dyan po nagtatapos yung ating rebuttal stand ng ating kapatid na si Brother Ruben. So kung ready na po yung ating affirmative para sa kanyang cross-exam, ay meron ka pong 7 minutes. So Brother Jolly, naka-mute ka po. Okay, paki-unmute. Paki-unmute. Okay, so yan. Paki-unmute. Unmute po yung mic. Ayan. Okay, so ready ka na ba, Brother Ruben and Brother Jolly? So, 7 minutes para sa yung cross-exam. Time start now. Tanong. Okay. Sinabi mo kanina bro, na si Satanas po, yung final na tutupad dito sa Revelation 13 verse 17. Paano po ba niya gagawin? Ano pong unang hakbang o paano po niya gawin ang pagpapakita niya dito sa lupa? Sagot. Ayon dito sa last day events ni Ellen G. White, magkakaroon ng second coming, yung glory. Talagang matindi yung kaluwalhatian yan. Kasama niya yung bilyong anghel. Darating, mayroon ding pakakak, mayroon ding trumpeta. Talagang darating tapos lalapag. Yun ang pagkakaiba, lalapag sa lupa. Okay, next question. Next question. Tanong, Brother Jolly. Hello. Yes. Tanong. Hello, maririnig ba ako dyan? Maririnig ba ako? Okay, time pause tayo. Wala, Yes, audio. rinig ka po. Rinig. Okay po. Okay. Resume. Tanong. Okay. Tanong. Hello. Ma'am, okay ba? Time. Okay ba Yes. ko? Klaro. Maliwanag. Tanong. Okay. Tanong ko po. Ngayon, yung bang pagkasabi ni Ellen G. White na gagayahin ni Satanas yung yung kanyang pagdating. Ano po ba ang mga pangyayari na magaganap sa lupa pagdating ni Satanas? Sagot. Ang gagawin ni Satanas, pagagalingin niya yung mga may sakit, magmimilagro siya, at hihigitan niya yung ginawa ni Kristo nung araw. Dahil pinag-aralan ni Satanas ang kasulatan, mas matinding kapangyarihan ang gagawin niya para maniwala ang tao. At kapag kang mga tao naniwala na siya talaga ang Diyos, sasabihin ni Satanas. Next question. Sando na ang Pangilin. Di kita maririnig, Bro Ruben. Di kita marinig. Okay, wait lang. Time pause tayo. Naririnig mo ba kami, bro? Naririnig mo kami?
Hello. Si Bro Hello. Ruben, di ko marinig, ma'am. Hello, yan, naririnig Ah, mo. Yan. Yan, ma'am. Yan, bro. Yan, bro. okay, Yan, bro. okay. Sige. Okay. Ulitin Okay. ko ang sagot. Sige, Okay, ulitin mo sagot. sige. Okay. Darit si Satanas ay mag-aanyong tao at magpapakilalang siya mismo ang Diyos o si Kristo. Magsasagawa ng mga wonders and miracles. Hihigitan niya ang mga ginawa ni Kristo. At kung paanong pumasok si Kristo sa sinagoga sa araw ng Sabat, papasok naman si Satanas sa mga iglesia, sa mga church sa araw ng Linggo. At sasabihin niya, ito na ang binanal ng Diyos ang araw ng Linggo. Yun ang gagawin niya. Okay. Okay, next So, question. next question. Kailan po ba maisa sa batas ang sandilo bago pa ba dumating si Satanas or sa pagdating na niya ang pag-declare ng sandilo? Sagot. Sagot. Mauuna yung National Sunday Law. Dahil magkakaroon ngayon ng pag-aaklas. Ang mga Sabbath keeper ay siyempre hindi susunod. Magkakaroon ng kaguluhan, saka magkakaroon ng second coming si Okay, next question. Satanas. Next question. Okay. Ngayon, yung pagkakaroon ng kaguluhan ng mga Sabbath keeper, ano po ba ang gagawin ng mga Sunday keeper na yan sa mga Sabbath keeper? Okay. Okay. Sagot. Sagot. Nasa ano yan, Revelation 13:16 hanggang 17. Ipapapatay nila yung mga hindi susunod sa Sunday worship. Sabi ni Ellen G. White, kayong mga Adventist, pag sinabing linggo, bawal magtrabaho, huwag kayong maglalaba sa araw ng linggo. Gawin yung Lunes ang Okay, paglalaba. next question. Sumunod kayo sa Okay. batas. Pero Next sa question. pag-iingat, wag. Next question. Okay. So, sino ba yung mga Okay, time post tayo. Medyo nag-freeze na naman yung... Katolik, Protestant or hindi? Okay, Brother Jolly, medyo nag-choppy ka po. Pakiulit yung tanong. Pakiulit. Hello. Yan, ma'am. Okay. Yan, ma'am. Sige, sige. Yan, yan. 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 Okay. Okay. So, tanong, Oo. yung pag-declare ng sandilo, i-persecute ipe-persecute yung mga Sabbath keeper. Sino po ba yung mga Sunday keeper na yan? Sino po ba yung magpe-persecute? Is it Sunday keepers o hindi? Yung pe-persecute ng mga Sabbath keeper. Sagot. Magkakaroon ng pagsasanib puwersa ang church, lahat ng mga Sunday keeping churches at ang gobyerno mismo. Magsasanib puwersa yan. Kaya nga magiging batas at uusigin, huhulihin, ibibilanggo lahat ng Sabbath keeper. Okay, next question. So, ibig bang sabihin lahat ng mga Sunday keepers, pagdating ng panahon na yan, talagang kakawawain, papatayin at saka ano pa, tama po ba? O mali? Okay, Yes. sagot. Tama. Kung ikaw ay Sabbath keeper at mayroon kang mga ararian, kukunin nila yan. Dahil rebelde ka na sa gobyerno. Pag sinabing mangilin ka ng linggo at hindi ka nangilin, ituturing ka na rebelde. Lahat ng Okay, ararian next mo question. kukunin yan. Next question. Okay. Yung mga nagsasanib pwersa ng mga protestante at katolik at gobyerno, inspired by Satan ba sila? Tama o mali? Sagot. Rebelde na sila sa Diyos. Kaya nga nilabanan nila yung nilabanan nila yung utos ng Diyos. Mga rebelde. Okay, next So, mga question. rebelde na sila. Next Okay. question. So pagdating ng panahon na yan, lahat ba ng mga Sabbath keepers nakatanggap na ba ng marka o wala pa? O anong marka ito? Sagot. Sagot. Diyan pa lang nagkakaroon ngayon ng pagpipili. Mayroon na dyan cross line na dyan.
Sunday or Saturday. Diyan na ngayon magkakaroon ng pagpipili ang tao. At kapag ka pinili niya yung maling Sabat, kakaroon na siya ngayon ng tatak. At palalakasin yan ni Okay, Satanas next question. coming siya. Next question. Wala nang oras. Question, Wala nang oras, question. Dali lang. Okay. Almost time na po. Okay. So, time is up na pala. So, dyan po nagtatapos yung ating cross-exam ng ating kapatid na si Brother Jolly kay Brother Ruben. So, shout out po tayo dyan sa atin. So, si Brasya po nalaglag siguro talagang wala din siyang ayan. So, wala din siguro siyang net. So, naka-live na uli siya. So, at Mahina yung boses mo. yes po, yes. Mahina yung boses mo. Mahina? Mahina ba ako? Klaro ba ako, Brother Ruben? Klaro naman dito. Okay. Siguro, Brother Jolly, siguro talagang dun sa area mo. Mahina talaga, no? Oo, maano siguro, maulan nga. So, cancel tayo. Okay na ba? Naririnig mo na ba kami, Bro Ruben? Ay, Brother Jolly? Okay na ma'am. ba? Okay na po. Okay na po. Okay, so okay na po at ngayon dadako na po tayo sa ating final conclusion ng debating ito. So syempre unahin po natin yung ating negative na si Brother Ruben para sa kanyang 5 minutes na final conclusion. So Brother Ruben, kung ready ka na po, 5 minutes, time start now. Okay, thank you, Miss Moderator. At napatunayan natin, nasagot natin lahat ang tanong ng ating affirmative. At napatunayan natin na ang 666 ay hindi yung Vicarious Melody, kaya talo ang affirmative. Yun. Sagot natin lahat ng tanong niya. Di talo siya. Ngayon mga kapatid, ganito. Yung sinasabi ko kanina, tuloy natin. Magkakaroon ngayon ng gipitan dyan pagdating sa ng Sunday worship. At sa Revelation 13 verse 17, bawal magbinta o bumili yung walang tatak. Magkakaroon ng persecution, makukulong, mabibilanggo lahat na mga lalaban sa batas ng gobyerno. At susundan ito ng second coming ni Satanas, gagayahin si Kristo. Kanyang palalakasin yung paniniwala ng mga tao ng pagsamba ay talagang yung araw ng linggo. Kaya't yung topic na patutunayan ng papasi ang 666 ay natibag natin. Talo yung affirmative. At ang maganda dito mga kapatid, tayo mga nangingilin ng linggo ay hindi pwedeng hatulan sa panahon ngayon. Ayon na rin sa ating affirmative, nung tinanong natin, may kaligtasan. May kaligtasan naman pala kahit linggong pangilin mo. Subalit, ang Holy Spirit, kapag ka dumating sa atin yung pangangaral, pabalita, na Sabado pala talaga yung tatak ng Diyos, magkakaroon na tayo ng pamimili. Sabbath worship or Sunday worship. Kung pipili natin yung Sunday worship, doon pa lang magkakaroon ng tatak. Kaya ngayon wala pang tatak. Mali yung ganyan mga pangangaral na may tatak ka na ng hayop, Sunday keeper ka. Paghatol yan hinahatulan natin yung mga pinagkamatayan ni Kristo. Wala pa. Hindi pa. Kapag ka isinabatas na at sinabi na nung gobyerno na mangiling ka ng linggo, hindi kami naniniwala sa Biblia nyo. Ito yung batas na isinabatas ng Senado, Sunday worship. Yun yung tatak ng hayop. Kaya't yung mga Katoliko ngayon na nangangaral ng linggo, hindi nyo pa pwedeng hatulan. Magiging tatak ng hayop yan kapag ka ang gobyerno mismo
ang nagsabatas sa pagsulsul o pagmamando ng church. Magsasanib yan lahat ng Sunday keeping churches, magsasanib yan at isusulong nila sa gobyerno na magkaroon ng batas para magkaroon ng kapayapaan ng mundo. Kaya nga tamang hula ni Ellen G. White magiging magulo, matindi ang kaguluhan sa mga hinaharap. Para maibsan ang kaguluhan at magkaroon ng pansamantalang kapayapaan, iisipin nilang isabatas ang Sunday worship para magkaisa ang buong mundo. Kapag ka nagkaisa ang buong mundo, wala nang gulo. Ito na yung tinatawag na boses ng Diyos. Sasamba tayo sa Diyos sa araw ng Linggo. Kapag ka nagkaroon na ng ganong pagpipili sa ating isipan at pinili natin yung utos ng gobyerno laban sa utos ng Diyos, doon magkakaroon ng tatak sa noo. Yan ang maliwanag dyan. Kaya dapat klaro yung aral natin. Habang hindi pa nagkakaroon ng kagutom sa salita ng Diyos, mayroon pa tayong pagkakataon para sa ating kaligtasan. Pag sinabing magkakaroon ng kagutom sa salita ng Diyos, ibig sabihin, hindi na kikilalanin ng Diyos, ng gobyerno, yung paliwanag mo galing sa Biblia. Yun ang batas Ibig sabihin, kukontrahin mo yung batas, gagamitan mo ng Biblia, hindi natatanggapin ng gobyerno yon. Bawal na mangaral. Magkakaroon ng kagutom. Kaya't anong sabi? May payo si Ellen G. White dito Dapat sa isang araw ay 5 talata ang inyong mimemoryahin. Pag pinagbawal na ang Biblia. Okay, so time is up. Ano pa ang ng Holy Spirit kapalala? Okay, so time is up na po. So dyan po nagtatapos ang ating 5 minuto na final conclusion ng ating kapatid na si Brother Ruben. Ayan, siya po yung ating negative. At dako na po tayo sa ating final conclusion din naman po ng ating affirmative na si Brother Jolly Bacor. So kung ready ka na po, Brother Jolly, 5 minutes para sa iyong final conclusion. Time start now. Okay, so mga mag-giliw nating tagapakinig, mga lalo na po sa Seventh-day Adventist. So there are 2 views stands of the Seventh-day Adventist sa conclusion. So maraming salamat din sa ating kapatid na si Bro Ruben. Ganito po, wala pong official stand po ang Seventh-day Adventist sa ganyan po. Pero ganito, yung una pong research, yung 666 po, kanila pong tinatranslate through sa nakasulat sa korona ng Santo Papa na Vicarius Filii, which is 666. Hindi po yan 666. Yan po ay 666. Hindi po yan 666. So ngayon, sa discussion ni Bro Ruben, tayo po ay naliliwanagan na ang Revelation 13 verse 18, ito po ay mangyayari pa lang sa hinaharap. So yung mga Sunday keeper ngayon, tama nga ako naman, kanina nabanggit po niya nga si Pope Francis po ay mayroong mga aklat ni Ellen G. White. So 'di ba? Hindi pa pala ngayon ang panahon na tayo po ay hahatol sa mga nangingili ng araw ng linggo na they are receiving the mark of the beast. Hindi pa po pala. So kailangan po pala natin unawain mga kapatid na itong Revelation 13 verse 18, yung mark of the beast, ito po ay darating pa. This is the time nga darating yung pag-discuss po ni Bro Ruben na magpapakita po sa Satanas, gagawa po ng milagro kasama yung kanyang mga anghel. So yung mga Katolik pala ngayon, yung Katolik pala ngayon ay mayroon pa rin sila palang they are the part of the salvation because Jesus Christ died at the cross, for to redeem the sins of the human being, to redeem all human beings. So tingnan natin, yung 666 pala,
that is can be translated into, no? That is translated into human beings. So meron ditong meron po itong sa stand po ng Seventh-day Adventist, basahin ko. The Seventh-day Adventist Church does not have an official position on this question, but there are two major views among us on the number, the best 666 in Revelation 13, 17, and 18. Some interpret it is the cryptic reference to the papal title Vicarius Filii, but we are not told that the 666 is added numerical value of the letters in such designation. So di pala, hindi pala natin mapinpoint na magagamit ito para sa sa Santo Papa. So mali pala yung ganun na mahuhusgahan natin sila. No, meron hindi pala to applicable as of now. So meron pala tong hiwaga sa hinarap. They point out of the phrase in this, the number of man could be translated, it is the number of humanity. No? That is the human separated from God, no? Yung number of man din sa Revelation 13 verse 17, that is translated or humanity. This number would then symbolize intense rebellion and total independence from God. So, yung number pala na yan, according to this article, that is the extreme rebellion, no, intense. The Greek text, however, it's literally 666, not 36. Hindi po yan tatlong numero na 6. Recognizing this, many Seventh-day Adventists continue to associate the number of the beast with the papal title Vicarius Filii. So marami pa rin mga Seventh-day Adventists na mga naniniwala patungkol po dyan. With the title than was the previous recognized. In any case, there are many evidences from the text and from history to identify the first beast of Revelation 13 with the papacy regardless of how 666 is understood. So ngayon mga kapatid, liwagan natin, itong tinutukoy pala sa Revelation 13:17, so tama yung kay Bro Robin na stand, no, na it is not pointing to the papacy. Ito po pala ay pointing to this Satan, which is the man of sin. Siya po mismo yung Antichrist, at it is also prophesied by Ellen G. White that Satan will imitate the second coming of Jesus Christ. So sa ganito pong pangyayari mga kapatid, ating pong tatandaan, research po, atin pong pag-aralan na mabuti yung doktrina para po at sinabi na rin ni Bro Ruben, hindi po natin pwede pala silang husgaan. Kasi andito pa tayo sa mundong ibabaw, hindi pa natin alam ang kaligtasan sa atin. So thank you very much sa lahat ng ating manonood. Okay, so dyan po nagtatapos yung ating final conclusion ng ating affirmative na si Brother Jolly Bacor. So maraming salamat po sa inyong dalawa. So ako po bilang inyong moderator, Sis Malu, or also known as Nat Drum. So ako po ay nagpapasalamat ngayon sa napaka mapayapa at matiwasay na pag-uusap po ninyong dalawa. So napakaganda po ng ganito nga pag-uusap. Ito ay isa lamang pong pag-aaral ng bawat pinananampalatayanan natin. So bahala na po ang ating mga manunood, ang ating mga kaluluwang nakikinig para sa ating debating ito. So congratulations po Brother Ruben, and congratulations po Brother Jolly Bacor. So magkaiba man po yung ating pananaw sa mga topic na to, at the end of the day, tayo po ay magkakapatid pa rin. Amen? So maraming salamat po sa inyong lahat, at sa lahat po na nag-share, at sa lahat po dyan sa atin sa comment section kanina hanggang ngayon. So maraming salamat, at dun po sa naka-simulcast po tayo kanina sa Russia TV. So nawala po si Brother Russia. Baka po siguro na nawala din siya ng net. At doon po sa kanila kanina. So maraming salamat po. And sa atin po, mga narito ngayon sa loob na nagtiyaga nakinig po sa ating pag-uusap na to. So si Brother Rocky and Mama Angie, si Cynthia, ayan. So lumabas din po yung iba. At yan, so ito po nagtatapos ang ating debate na ito. At syempre, bago po natin tapusin ang debate na ito, ay bigyan po natin ng pagkakataon na mag-promote at syempre magpasalamat yung mga gusto po nilang pasalamatan. So unahin po natin dito si Brother Jolly. Ayan, so 1 minute po para sa
papasalamat at baka meron po kayong gustong i-flag or yan. So 1 minute po, start now. Okay, thank you very much po sa lahat ng ating mga nanonood. At saka kung meron man kaming nasabi na hindi tama, pasensya po. Kami po ay humihingi po ng pasensya. At saka sa lahat po na gusto pong pwede po kayong magtanong ulit sa kung maulit. Saka salamat po sa ating moderator, napakabuti po at saka napakamahinahon. Maraming salamat po din kay Brother Ruben sa pagpaunlad po nito. So the truth will prevail. At saka shout out din po doon kay Dr. Ronald Simpio. Thank you very much sir for watching us, and thank you very much po sa aking kaibigan si Christopher Goyo at sa aking asawa po nasa Davao po nagtatrabaho, Sandy Balili. Miss you and I love you. And sa God bless po sa lahat, and God bless Seventh-day Adventist, God bless Catholic, at sa lahat po ng Christian around the world. God will save us. Thank you very much. Amen. So maraming salamat po, Brother Jolly Bacor. At syempre po, dito naman tayo kay Brother Ruben. At meron ka pong 1 minuto kung sino man po gusto nyo mga pasalamatan or meron po kayong ipa-flag na mga channel or kahit ano po. Okay, so 1 minute, start now, Brother Ruben. Nakamute ka po, nakamute ka. Okay. Okay. Nakamute ka po, Brother Ruben. Nakamute ka po, Brother Ruben. Pa-unmute po. Yan. Okay. Nawala yung nakamute ka pa po. And naka-off cam ka. Yan. Okay, Brother Ruben, naririnig na ba kami? Bakit po nag-mute? Nakamute po, nakamute. Yan. Nakamute po, Brother Ruben. Yan. Okay. Okay, 1 minute. Maraming 1 minute salamat. po. Maraming salamat Sis Nadram sa napakagandang moderate sa amin ngayon. At sa in defense of the truth, maraming salamat din sa napakagandang platform na ito. At sa ating mga kaibigang Katoliko, binabati ko kayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga sponsor. Magandang gabi sa inyo. Nawa ang pagpapala ay lumaganap palalo sa inyong lahat. At sa ating mga kapatiran dyan sa SDA, magandang gabi rin sa inyo, sa ating mga kaibigang Baptist. Sa lahat ng mga nanonood ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon. Ito'y pag-aaral lang po. At nawa tayong lahat ay makinabang at tulungan at bigyan ng karunungan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po at magandang gabi. Isnad? Okay. Thank you. Nakamute ka, sis. Nakamute ka. Ako naman pala yung nakamute. Okay, so again, congratulations po sa ating dalawang kapatid sa isang mapayapa at maayos na pag-uusap. At nawa nakinabang po ang ating mga nakikinig. Ayan, so maraming salamat pong muli at isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat. Thank you so much and God bless us all po. Salamat po. Okay, so in defense of the truth, we're out. Brother Rocky?